Come, Holy Spirit, bless these unworthy priests about to preach, that I may preach with my heart, not just with my lips. And come, Holy Spirit, to people who will listen with their hearts, not just with their ears. Come, Holy Spirit. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyo at happy fiesta sa Barangay Bungabong sa inyong patron na si Santa Teresita del Niño Jesus. Happy Fiesta, Father. Mga kapatid, when you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. Kung ating pagninilayan ang awiting ito at titingnan natin sa mata ng ating pananampalataya, ito rin ang paalala sa atin ni Jesus at patuloy niyang sinasabi sa bawat isa, you'll never walk alone. Katulad ng Ebanghelyo para sa kapistahan ni Santa Teresita na maging tulad ng isang mga munting bata, alam natin ang mga munting bata katulad nitong batang itong naririto sa harapan. Ang katulad nila, hindi natin hinahayaan maglakad mag-isa. Hindi natin hinahayaang umalis mag-isa. At ito ang paalala sa atin ngayon ng ating mga pagbasa. You'll never walk alone. Sa krisis at pandemya na ating pinagdadaanan, kasama ang mga kanya-kanyang pagsubok natin sa buhay, marahil dumarating sa punto na pakiramdam natin tayo ay nag-iisa at hindi na natin kaya. Ito rin ang panahon na kulang pa din ang nagbibigay sigla sa ating kapwang mga nalulumbay at nawawalan ng pag-asa. Kinukulang pa din tayo dahil natatakot pa din tayong tumugon sa paanyaya ni Jesus. Hindi ka nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Yan ang pangako ni Jesus kung kaya't sinugo niya ang mga alagad na humayo ng dalawa-dalawa upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. At sa pagtugon nila, ang mga biyaya at grasya ng Diyos ay sumasa kanila at ramdam nilang hindi sila nag-iisa. Mga kapatid, October 1st, ngayon din ang unang araw ng Rosary Month. Kasama natin ang mahal na ina sa lahat ng ating pinagdadaanan. Tanong, may rosaryo ka bang dala ngayon mismo? Paki-check ang bulsa. Magaling tayo magsabi na Rosary Month. Subalit kapag ang tanong, meron ka bang dalang rosaryo? Magaling tayong mag-claim na tayo ay mga deboto. Magaling tayong magsabi, ako araw-araw nagsisimba at naglilingkod sa simbahan. Subalit ang mahalagang tanong, nakikita ba sa iyong ginagawa? Or at least, nagsusumikap ka bang maisabuhay ang iyong ginagawa? Bilang
Bilang mga binyagan, mga kapatid, tayo ay nakikiisa sa pagiging pari, hari at propeta ni Kristo. Kung kaya tayo rin mismo ay patuloy na sinisugo bilang mga misyonero. Hindi lang po ang pagiging misyonero, madre, pari, religyoso, religyosa, o mga taong nagtalaga ng kanilang sarili, kundi ang bawat isa by virtue of the baptism that we have received, we are all sent as missionaries. Ang pagiging misyonero ay hindi lang nakukontento sa basta meron lang. Ang pagiging misyonero ay hindi lang kontento sa pagiging minimalist, basta merong report lang. Ang pagiging misyonero ay hindi takot mag-risk alang-alang sa ikagbubuti ng lahat, higit lalo na para sa paglago ng pananampalataya kay Kristo sa Eucharistia. And this is what Saint Therese of the Child Jesus is showing us. Na tayo bilang mga deboto, kayo bilang mga taga-Bungabong, ang patrona si Santa Teresita del Niño Jesus, kayo ay magkakaroon sana ng lakas upang ipagpatuloy ang misyon ni Kristo. At ano ba ang misyon ng Diyos? Ano ba ang misyon ni Kristo? Ito ang patuloy na palaganapin ang kanyang mabuting balita. Ang misyon niya ay akayin ang bawat isa sa atin na nawawala sa landas at ibalik sa piling ng Diyos Ama. For the many times na hindi tayo nagiging totoo sa ating pananampalataya, sa ating pananalita, tayo ay hindi nagiging totoong misyonero. Ang pagiging misyonero katulad ni Santa Teresita del Niño Jesus ay isang hamon sa bawat isa na ipagpatuloy palaganapin at tayo ay makiisa upang mapalaganap ang hustisya. Sa puntong ito, nais kong ibahagi sa inyo ang pagninilay na sinabi ni Bishop Bong. Daing anuman na kagadanan ang makakadaog sa to, sa pagpadagos sa pagbalangibog kan tataramo ng kagurangnan, sa ngaran kan hustisya as indignidad ng tao. Karahayan dapat ang magdanay sa ngaran kan paglingkod sa lambang komunidad ng gobyerno, simbahan o sa inman na sektor ng kinaban. And this is precisely the point of being a missionary. Ito ang hamon sa bawat isa. Na tayo bilang mga lingkod simbahan, kayo bilang mga laiko, kayo bilang mga mananampalataya, kayo bilang mga binyagan kay Jesus sa sakramento ng binyag, tayong lahat ay inaanyayahan na maging instrumento ng hustisya at walang takot. Kung kinakailangan magsalita, magsalita. Hindi lang puro salita, kundi higit lalo na makita sa gawa. The bishop continued, ang buhay ng tao na sinubli man sana sa kagurangnan, kay puhan maibalik man ni maninigo, asin may kabuluhan, susukan pagtauman niya sa to. Lugod maging tinapay kita sa lambang saro, nganing basugon ang kagutuman kan kada saro sa maninigong paagi. Ano ining mga maninigong paagi, mga tugang? Iyo ini ang tigpahiling ni Santa Teresita del Niño Jesus. In our own little ways, we can always manifest the bread in the Eucharist to our brothers and sisters. Ikaw at ako ay ang mga misyonero nga araw-araw.
Gampanin ng simbahan ang ipagpatuloy ang misyon ni Jesus. Subalit atin pong tatandaan, ang simbahan ay hindi lang pari, obispo, santo papa, kardinal. Ang simbahan ay hindi lang mga madre, kundi ang simbahan, the church, is the people of God. Tayo. Kaya nga tayo ang nilalapitan ng mga kapatid nating nalulumbay. Tayo ang nilalapitan ng mga kapatid nating nangangailangan ng hustisya. Sa atin nagsasabi ang mga tao, ang ating kapwa na sila ay nahihirapan sa kanilang buhay pananampalataya. Ang tanong, sa bawat paglapit, sa bawat may dumudulog sa atin, ano ang isinasagot mo? Kaya unang dapat natin gawin ay manalangin tulad ng sinabi ni Jesus, pray the harvest master to send more laborers into his harvest. Mga taga-Bungabong, maraming palayan sa inyo. Alam ninyo ang kahalagahan ng pag-aani. Alam ninyo ang kahalagahan ng mga taong inuupahan ninyo upang mag-ani ng inyong mga tinanim. At ito ay paalala sa atin na tulad ng kahalagahan ng pag-aani, literal, tayo rin mas mahalaga ang pag-aani natin sa ating pananampalataya. But then again, the question is, meron ka bang quality time upang magdasal na galing sa puso mo? O madalas, ang pagdarasal mo ay galing lang sa nguso mo? Kung tayo sana ay magtutulungan bilang mga misyonero sa makabagong panahon, lalo na ngayong new normal, mas marami tayong matutulungan. Mas marami tayong mahihikayat na magkaroon sila ng muling sigla sa kanilang pananampalataya. Sa mga munting pamamaraan lamang, tulad ng mga halimbawa ni Saint Therese of the Child Jesus, we can do much if we put love in everything we do, especially with God's mission for us. Ang totoong misyonero ay nagmamahal, nananalig at nagdarasal kay Jesus sa Eucharistia at kay mahal na ina ng totoo para sa kapwa. Not just to say, nagampanan ko ang obligasyon ko. That is meritless, walang halaga. Sa Eucharistia ay patuloy na pinapaalalahanan ni Jesus ang bawat isa, you'll never walk alone. Tandaan kung paanong sinugo ni Jesus ang dalawa-dalawa at mga alagad ng tagasunod niya. Ikaw at ako sa Eucharistia ay patuloy niyang sinusugo with the words, ite missa est, go forth. Tulad ng aking laging sinasabi sa banal na Eucharistia, the Eucharist has been offered. Our mission to love continues. Do not be afraid. Jesus is reminding you and me, with Him in the Eucharist, you'll never walk alone. Saint Therese of the Child Jesus, pray for us. Sa ngaran ka naman, kan Aki asigan Espiritu Santo. Amen.